mabilis na gumagalaw. Ang magiging Bagyo Francisco, kasalukuyang isang tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Ito ay isang napakabilis na kilusan para sa isang tropical system. At habang ito ay patuloy na lumalapit, ang easterlies ay nagpapalawak ng kanyang epekto sa malawak na bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Biyernes, ika-19 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming mga bagong impormasyon tungkol sa tropical depression na magiging Francisco, kasama ang patuloy na epekto ng easterlies sa ating bansa. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon at status ng tropical depression. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng tropical depression ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,735 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas, nakalagay sa 13.5 degrees Hilaga, 141.3 degrees Silangan. Ang sistema ay gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 35 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 55 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 70 kilometro bawat oras. Pansinin ang napakamabilis na bilis ng kilusan ng sistemang ito. Ang 35 kilometro bawat oras ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga tropical systems na aming sinubaybayan sa nakaraang ilang buwan. Ang ganitong bilis ng paggalaw ay nangangahulugang ang sistema ay maaaring mag-cover ng malaking distansya sa maikling panahon. Batay sa kasalukuyang bilis at direksyon, ang tropical depression ay nananatiling on track patungo sa Philippine Area of Responsibility, kung saan ito ay inaasahang papasok sa linggo ng umaga at bibigyan ng lokal na pangalang Francisco. Ngayon, pag-usapan natin ang sinopsis ng ating panahon ngayong hapon. Ang easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, at Visayas ngayong hapon. Ito ay katulad na ngayong umaga, nagpapakita ng patuloy na coverage ng silangang hangin sa malawak na bahagi ng ating bansa. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa Visayas at Palawan, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Pansinin ang pag-upgrade ng Visayas at Palawan mula sa isolated rains kahapon patungo sa scattered rains and thunderstorms ngayong hapon. Para sa lahat ng mga residente ng Visayas at Palawan, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at seryoso. Ang easterlies ay lumalakas sa inyong lugar. Manatiling mapagmatsyag sa buong gabi, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, at natitirang Mimaropa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, manatiling alerto sa posibilidad ng biglaang malakas na ulan ngayong gabi. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, para sa Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Timog Silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa Visayas at Eastern section ng Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa natitirang Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Kanluran patungo sa Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang mga kondisyon ng karagatan ngayong hapon ay nananatiling manageable. Ngunit ang regular na pagsuri ng weather updates ay napakahalaga ngayon habang ang tropical depression ay mabilis na lumalapit sa ating EI. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon,
Ang pinakamababang temperatura ay 26.5 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga. At ang pinakamataas ay 33.1 degrees Celsius na naitala ngayong alas 11 ng umaga. Ang pinakamababang relative humidity ay 57% ngayong alas 11 ng umaga, at ang pinakamataas ay 82% ngayong alas 2 ng madaling araw. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:28 at lulubog ng alas 6:27. Ang buwan ay sisikat ng alas 10:28 ng umaga bukas at lulubog ng alas 11:04 ng gabi. Ang illumination ng buwan bukas ay 35%, nagpapakita na ang buwan ay patuloy na lumalaki patungo sa first quarter moon. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang mabilis na paggalaw ng tropical depression patungo sa ating EA, kasama ang lumalakas na easterlies sa Visayas at Palawan, ay nagpapakita na ang ating weather situation ay nagiging mas aktibo sa bawat oras. Ang sistema ay inaasahang papasok sa EA bilang Francisco sa linggo ng umaga, at ang mga indirect effects nito, kabilang ang pinahusay na habagat, ay inaasahang maramdaman mula sa katapusan ng linggo hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Visayas, Palawan, at sa buong bansa, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Tiyakin na ang inyong preparedness mechanisms ay fully activated. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay handa para sa anumang updated na advisory. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed habang ang Francisco ay lumalapit sa ating bansa. Ang susunod na advisory ay ilalabas ngayong gabi habang ang sistema ay patuloy na sinusubaybayan. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Francisco ay mabilis na lumalapit. Ang ating bansa ay kailangang maging handa. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.